Kung mayroon kang naaalalang textmate noong mga taong 2000 pataas, yung random na numero na binigay lang sa'yo ng kaklase mo o pwede rin namang number na nakuha mo sa isa sa mga nakasulat sa dingding ng banyo, o yung sinagot mong text blast sa isang gabing bored na bored ka at wala kang ginagawa. Huwag mo munang itigil ang pakikinig nito. Baka kasi hindi mo namalayan na kinausap mo na rin pala ang parehong bagay o taong nakausap ko noon. Taong 2004 nang mangyari ito. Ikalawang taon ko noon sa kolehiyo. Nakatira ako sa isang maliit na bayan malapit sa hangganan ng Iloilo at Capiz. Ang gamit kong cellphone noon ay ang Nokia 3310. Matibay, may snake at space impact na laro. At kung mabagsak mo man o mahagis mo sa sahig, ay hindi ka mangangambang mabasag o masira ito. Ganoon katibay ang cellphone namin noon, diba? ₱1 kada text noon. Wala pang unlimited kaya minsan pati puwang sa pagitan ng mga salita ay tinatanggal namin para makatipid ng characters. Mabagal ang panahong yun. Konektado ka sa iba gamit lamang ang limitadong number ng mga text. At bawat tit ng cellphone mo ay parang munting himala. Popular noong mga panahong yun ang tinatawag naming text blast. Nagbibigayan kami ng mga klasiko ng mga random na numero. Minsan galing sa magazine. Minsan galing sa isang taong nag-text sa'yo sa maling numero. Tapos kapag may number ka na, magte-text ka ng, "Hi, sino po ito? Pwede po ba tayong maging textmate?" Karamihan walang sumasagot. Pero minsan, meron din naman. Hanggang sa dumating ang araw na may dumating na chain text sa akin isang gabi. Ang nakalagay sa text ay, "Ipasa mo ito sa 10 tao sa loob ng 10 minuto o may masamang mangyayari sa'yo. Huwag mong basta-bastang baliwalain kapag nakarating ito sa'yo." Tinawanan ko lang ito. Hindi ko ipinasa. Sayang ang load ko kapag ginawa ko yun. Usong-uso talaga ang mga ganitong chain text message noon. Kaya deadma sa akin. Sabi ko sa classmate ko, "Ano ba tong mga chain text message na to? Puro kalokohan lang. Puro panakot lang ang ginagawa." Pero 3 gabi pagkatapos noon, dumating ang unang text mula sa isang sender na tawagin at itago na lamang natin sa pangalang Between. Lilinawin ko lang po. Hindi ito ang tunay na pangalan na binigay niya sa akin. Bawal ko kasing banggitin dito ang binigay niyang pangalan. Malalaman niyo sa dulo ng kwento kung bakit. Ay po, Between po ang pangalan ko. May nagbigay po ng number niyo sa akin. Sabi po pwede raw kayong maging textmate. Okay lang po ba? Yan ang unang text niya sa akin. May pagiging formal sa paraan niya ng pag-text. May mga po at opo. Kahit hindi naman kailangan. Para ba siyang batang lumaki sa malayong bayan na tinuruang laging maging magalang? Hindi ko alam pero sumagot ako sa kanya. Nagpakilala ako at binigay ko sa kanya ang pangalan ko. Hello Between. Ako pala si JM. Pagkasend ko nito, sumagot din siya agad. Tapos ang sabi niya, nakatira siya sa Capiz. Sa isang liblib na sitio malapit sa Ivisan na tinatawag na Calag-Itom. Pangalan na hindi ko pa narinig kahit malapit lang din kami sa Capiz. Pero hindi ko na masyadong pinansin. Akala ko lang kasi isa ito sa mga daang-daang maliliit na sitio na wala sa mapa. Sa loob ng ilang linggo, naging regular na ang pag-uusap at pag-text naming dalawa. Umaga, tanghali, gabi. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Tungkol sa mga pagiging estudyante,
sa kung papaano ang buhay pag nag-aaral ka sa college, tungkol sa pamilya niya na nagtatanim ng palay at iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa personal na bagay. Nagiging malapit kami sa paraang tanging text lang ang kayang gawin. Walang mukha, walang boses, puro salita lang. Kaya bawat text ay pinag-iisipan ko talaga ang sasabihin at kung anong topic ang aming pag-uusapan. Aaminin ko, may kilig na parte noon sa aking side. Kasi syempre, may nakakausap akong isang babae. Oo, hindi normal pero ganoon yung pakiramdam ko noon. Minsan, bago ako mag-exam, natatanggap ko ang text niyang, Kaya mo yan. Alam ko po. Ikaw pa ba? matatanggap ko yun bago pa man ako makatext sa kanya na kinakabahan ako. Sa una, akala ko sweet lang siya. Marunong magpasaya at caring na tao. Ngayon, pinag-iisipan ko, tama pala ang pakiramdam kong may kakaiba noon. Masyadong tama ang timing ng bawat text niya, na para bang alam niya ang lahat na nangyayari sa buhay ko. Mayroon pang isang bagay na hindi ko masyadong pinansin noon sa kanya. Hindi ko matandaan kung paano niya nalaman ang numero ko. Kaya ang ginawa ko, tinanong ko ang mga kaklase ko isa-isa noong mga sumunod na buwan. Walang umamin, sila ang nagbigay. Yung isa ang sabi pa sa akin, "Baka nakalimutan mo lang. Baka katulad ng trip mo noon ay nasulat mo ang number mo sa papel. Tapos itinapon mo kung saan." Pero hindi ako nakakalimot sa mga ganoong bagay. Sa pagkakaalala ko, isang beses ko lang ginawa yan. Tapos itinapon ko pa ang papel sa basurahan. Ngayon, sino bang tao ang kukuha ng itinapong papel sa basurahan? Tapos bubulat-latin mo pa ito, hindi ba? Napapaisip pa din ako. Basta na lang biglang dumating ang unang text ni Bituin sa akin, na parang alam na niya ang numero ko kahit hindi ko pa man naibibigay kahit kanino man, maliban sa mga kaklose kong kaibigan at mga classmate ko. Pero nang tumagal, siguro nung umabot na kami ng 3 o 4 na buwan ng pagte-text at pag-uusap, mas lalong naging kakaiba ang lahat sa kanya. Sa paraan niya ng pagte-text at sa mga salitang sinasabi niya sa akin. Unang bagay, laging 12:00 ng madaling araw dumarating ang huling text niya bago ako matulog. Talagang eksaktong 12 o'clock midnight. Minsan hanggang segundo pareho. Ang nakalagay sa text, Matulog na po kayo. Babantayan ko po kayo hanggang umaga. ganoon ang laging panghuli niyang salita. Gabi-gabi, sa loob ng ilang buwan. Ikalawang bagay, ayaw niyang tumawag o magkaroon kami ng pag-uusap through phone call. Sinubukan kong i-miss call siya minsan, o kaya tanungin kung pwede ba kami mag-usap sa telepono, kahit dun man lamang ay marinig ko ang boses niya. Kaso, sasagot siya sa akin ng, Wala pong signal dito sa amin para sa tawag po. Text lang po talaga ang gumagana. Pasensya na po. kakaiba. Dahil kahit walang signal para tumawag, dumarating naman ang mga text niya. Kahit anong oras, kahit anong panahon. Kaya paano nangyari yun? Ikatlong bagay, hiningi ko ang picture niya. Akala ko nga ay tatanggi pa rin siya. Kasi nga, sa call nga ayaw niya. Picture pa kaya. Kaso mali ang inaasahan ko. Pumayag siya. Ipinadala niya ito isang beses. Pero sa cellphone ko monochrome noon, hindi ko masyadong makita. Nagpadala pa siya through MMS naman nung nagkaroon ako ng bagong phone na may camera. Pero blur lahat. Parang may bumaba sa lens habang kinukuha o parang nagalaw ang buong litrato mismo sa sandaling kinuha ito. As in,
Blur at malabo talaga. Sinabi ko na lang sa kanya na, ay, ang cute mo naman pala. Kahit sa totoong buhay, hindi ko talaga siya nakita ng malinaw. Pero ang pinakang nakakatakot na bahagi ay ito. Para siyang updated sa lahat ng ginagawa ko at nangyayari sa buhay ko. Paano ko nasabi? Ito, papaliwanag ko sa inyo. Isang gabi, naiinis ako kasi naiwan ako ng bus pauwi. Kaya ang ginawa ko, sumakay na lang ako ng tricycle sa gitna ng ulan. At bago ko pa ma-text o maisulat sa kanya ito para ipadala sa kanya, dumating na lang sa akin bigla ang text ni Between. Ang nakalagay doon, Nabasa po kayo. Sayang, hindi nyo naabutan ng bus kanina no. Mag-iingat po kayo ha. Malamig ngayon dahil po sa ulan. akala ko nakatsamba lang o nagkataon lang ang text niya. Pero minsan pa, nasabi niya ang eksaktong kulay ng damit kong suot na hindi ko naman sinabi sa kanya. At isang gabi naman, habang nasa kwarto ako, umiiyak at naiinis dahil sa away namin ng nanay ko sa telepono. Dumating agad ang text niya. Ang nakalagay dito ay, Huwag na po kayong umiyak. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon nyo ngayon. nang mabasa ko yun, imbis na gumaan ang pakiramdam ko at matuwa ay kinabahan ako. Sa puntong ito, mayroong hindi tama. Napaisip na ako kung sino ba talaga at ano ba talaga si Between. Araw ng Lunes, isang hapon. Kinuwento ko ang tungkol kay Between sa buong tropa ko. Dahil nga sa mga bagay na nalalaman nito kahit hindi ko naman sinasabi sa kanya. Pagkatapos marinig ng buo kong tropa ang aking kwento, tumawa ang ilan at sinabing karma ko daw yun dahil sa mga kalokohang ginawa ko noon. Pero may isa sa kanila ang seryoso at nakatingin lang sa akin matapos kong sabihin ang kwento. Sa halip na tumawa, namutla si Michelle. Yun po ang pangalan ng kaibigan kong seryoso. Napatingin ako sa kanya. Tapos kahit yung iba kong kaibigan ay napatitig din sa kanya. Seryoso pong tao si Michelle. Matalino pa. Kaya kapag siya nagsasalita, ay pinapakinggan talaga namin. JM, may pinsan din ako sa Capiz. May textmate din siyang taga-Capiz. Sweet at caring yung katext niya. Lahat ng mga sinabi mo, katulad ng sinabi niya sa akin. Laging alam ng babae ang nararamdaman niya. Pero alam niyo ba, sa maniwala kayo o hindi, hindi umabot ng 8 buwan. Nagkasakit ang pinsan ko. Para siyang laging pagod. Tapos, dumating sa puntong hindi na siya kumakain. Hanggang sa dinala na siya sa ospital ng mga magulang niya dahil sobrang payat na niya. Sabi ng pinsan ko, huling gabi bago siya magkasakit ng husto, may narinig siyang parang lumilipad sa labas ng bintana nila. Pagkatapos noon, tumigil na rin ang text sa kanya ng babae at parang nawala na lang ito na parang bula. Sabi niya sa mahinang boses. Tinanong ko si Michelle kung naaalala niya ba ang pangalan ng textmate ng pinsan niya. Umiling lang siya, tapos sumagot sa akin ng, Iba ang pangalan hindi Between, pero taga-Capiz. Ayaw din niyang tumawag at hindi mo pwedeng makita ang mukha ng malino sa litrato kasi sobrang labo ng itsura niya doon. Tumingin si Michelle sa akin. Lalong sumeryoso ang mukha niya. JM, baka dapat mo nang itigil yan. Kasi baka matulad ka sa pinsan ko. Sa kabila ng mga babala sa akin ni Michelle noon, hindi ko siya pinakinggan. Kahit mali na, kahit may kutob na akong kakaiba ang lahat.
Ilang araw lang pagkatapos ng usapan na yun, may dumating ulit sa akin na isang chain text na message na hindi ko naman ipinasa. Katulad ito sa parehong na-receive ko nung una pa. Pero sa pagkakataong ito, nakalagay sa ilalim nito ang mismong pangalan ko. Kahit hindi ko pa ito ipinapadala kahit kanino. Doon ko unti-unting naunawaan. Hindi ako ang una. At malamang hindi rin ako ang huli. Meron kaming askal sa bahay. Si Tisay kung tawagin namin. Matagal nang inaalagaan ito sa amin. Kaya alam ko kung kailan siya malambing at kung kailan siya galit. Sa loob ng halos 6 o 7 buwan naming pag-uusap at pagka-text ni Bituin, noon lang nagkaroon ng kakaibang ginagawa si Tisay. Kada kasi dumarating ang text ni Bituin sa hating gabi, tumatahol siya sa gate namin ng sobrang lakas. Alam mo yung asong galit na galit? Ganun siya. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Hindi naman siya normal na tumatahol ng ganoon noon. Mahinahon siyang aso. Hindi siya tumatahol sa mga dumadaan lang. Dahil dito, nabanggit ko ito minsan sa lola ko habang naglilinis siya ng gulay at isda para sa ulam namin kinagabihan. Tinanong niya ako kung may bago akong kausap na hindi niya nakikilala. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Bituin. Taga-Capiz at mula sa sityong Calag-Itom. Napatigil lang kami ng lola ko sa paghihiwa ng bawang. Tumingin sa akin at nagsalita ng Calag-Itom. Tapos tumigil siya ng matagal. Apo, wala akong naririnig na ganong pangalan ng sityo doon. Matagal na akong nakatira dito. Malapit lang tayo sa Capiz. Ay, yung sinasabi mong Calag-Itom, hindi yan totoo. Pero alam mo, yung salitang kalag, alam mo bang ibig sabihin nun sa lumang wika? Kaluluwa. Yung itom naman, ang ibig sabihin ay itim. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng Calag-Itom ay kaluluwang itim. Medyo na kuryente ako sa sinabi ng lola ko. Pero kalaunan ay tumawa ako sa kanya. Akala ko kasi nagbibiro lang siya. Katulad ng dati niyang mga kwento tungkol sa mga engkanto at aswang na pininiwalaan ng mga matanda noon. Pero noong mga oras na yon, hindi siya tumatawa. Kinuha niya ang isang buong ulo ng bawang, binigay sa akin at sinabing, Ilagay mo yan sa bulsa mo kapag natutulog ka. Walang mawawala kung maniniwala ka sa akin, Apo. Lalo na kapag hating gabi na laging dumarating ang text niya. May mga taong hindi dapat kausapin gabi-gabi, Apo. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Lola sa akin. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi niya. Pero hindi ko nasunod ang bilin niyang magdala ako ng bawang bago matulog. Hanggang sa pagkalipas ng ilang linggo, nararamdaman kong may nagbago sa akin. Nawawalan ako ng gana kumain. Palagi akong pagod kahit wala naman akong ginagawa at namumutla ako. Kahit yung mga kaibigan ko ay napansin din ito. Parang may kinuha sa'yo. Ang payat-payat mo na, pre. Kumakain ka pa ba? Sabi ng ilan sa kanila. Nangangayayat ako habang tumatagal ang bawat gabing nagte-text kami ni Bituin. Hindi ko ito napapansin noong una. Pero nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin isang umaga, kinilabutan ako sa aking mga nakita. Ang mga mata kong mayroong malalim na guhit sa ilalim. Nangingitim na. Tapos yung balat kong maputla na parang walang dugong dumadaloy. At ang buhok ko ay tuyong-tuyo na ang itsura. Dahil doon,
Sinubukan kong alamin kung sino ba talaga si Bituin. Kinausap ko ang isa kong kaklase na hindi ko naman talaga kaklose noon. Napilitan akong kausapin siya dahil taga-Capiz siya mismo. Tinanong ko sa kanya kung may naririnig ba siyang sityo na tinatawag na Kalag Itom malapit sa Ivisan. Umiling siya at sinabing wala siyang alam na ganoon. Tapos may sinabi siyang kakaiba sa akin. Alam mo tol, sa amin daw, may mga kwento ang mga matanda tungkol sa isang bahay sa bahaging lugar doon sa may gubat. Iniiwasan na ito ng mga tao dahil doon daw nagtatago ang mga hindi ganap na tao. Yung mga aswang na hindi pa kumpleto ang anyo. Naghahanap sila ng ibang katawan para yun ang kanilang kunin, angkinin, at para makumpleto ang katawan nila. Pero hindi ko alam kung totoo ba talaga yun. Baka kwento lang. Alam mo naman ang mga matanda, hindi ba? Kinabukasan, sinubukan ko ulit itanong kay Bituin ng mas detalyado ang tungkol sa pamilya niya, sa bahay nila, sa mga kapitbahay niya. Sa unang pagkakataon, huminto siya ng ilang oras bago sumagot sa akin. Hindi katulad ng dati na segundo lang nakakapag-reply agad siya. Nang dumating ang sagot niya, iba na ang tono ng kanyang pananalita. Bakit po ganyan ang tanong ninyo? Naiinis na po ba kayo sa akin? Sana wag niyo pong subukang alamin pa. Basta't inaalagaan ko po kayo. Tama na po yun. Kumirot ang dibdib ko sa pagbasa noon. Pakiramdam ko nasaktan ako. Pero mas kumirot ito dahil sa isang bagay. Hindi ko sinabing naiinis ako sa kanya. Nasa isip ko lamang ito. At sinadya kong itago ito lalo na sa text na ipinadala ko sa kanya. Pero ang paraan niya ng pagsagot sa akin ay para bang alam niya mismo ang saloobin ko. Noong gabing yun, pumasok ako sa kwarto ko na may hawak akong 2 ulo ng bawang mula sa lola ko. Sinunod ko na ang payo niya. Isinuksok ko sa bulsa ng shorts ko ang mga ito bago ako matulog. 11:00 ng gabi. Kumislap ang ilaw sa labas dahil sa kulog at kidlat. Bumabagyo noon. Umulan ng malakas. Umikidlat ng paulit-ulit. Nawalan ng linya ang cellphone ko. Walang bar ng signal, as in no service ang laman ng screen. Tapos maya-maya, nagulat ako nang bigla itong tumunog. Tapos nabasa ko ang text message ni Bituin na, Kamusta po kayo dyan? Malakas din ang ulan dito sa lugar kung nasaan ako. Kayo lang po talaga ang iniisip ko ngayon. Nag-aalala po ako. walang signal. Ako mismo ang nakatingin sa screen at nakita kong no service pa rin. Pero nandoon ang text. Natanggap ko. May oras pa. 11:47 PM. Tumayo ako. Tumingin sa bintana. Halos hindi mo makita ang kalsada noon dahil sa lakas ng ulan. Tapos may amoy na biglang pumasok sa kwarto ko. Hindi ko masyadong maisalarawan. Parang halong lumang suka at basang lupa. Amoy na hindi ko kayang tiisin dahil sobrang baho. Tapos may narinig akong tunog. Mahina. Parang tunog na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Naalala ko ang kwento ng lola ko dati. Bago pa man dumating si Bituin sa buhay ko tungkol sa tunog na yun. Sabi niya, kapag malakas ang tunog ng tik-tik, malayo pa ang gumagawa nito. Pero kapag mahina na ang tunog, doon ka dapat matakot. Dahil ang ibig sabihin noon, malapit na siya. Baligtad ang takbo ng tunog niya. Ginagawa niya yun upang linlangin ng tao sa tunay na direksyon kung nasaan siya. Mahina ang tunog ng aking naririnig. Napakahina.
Halos hindi ko marinig. Ibig sabihin nun, nasa malapit lang siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Tapos nagising ang lola ko dahil sa ingay na nagawa ko. Apo, ano yan? Hindi ko na kayang sabihin sa kanya kaya itinuro ko na lamang ang bintana. Sinundan niya ito ng tingin. At nang napatingin siya sa labas, namutla siya. Diyos ko, Apo, kumuha ka na ng asin ngayon na. Kaya naman mabilis akong pumunta sa may kusina para kumuha ng asin. Ibinigay ko ito kay Lola at isinabog niya ito sa palababaan ng bintana. Pati sa may pinto. Habang bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Orasyon daw ito, sabi niya. Natutunan niya ito sa kanyang lola noon. Kinuha rin niya ang tuyong palaspas sa likod ng imahen sa may altar namin. Ito yung palaspas mula noong huling Palm Sunday pa. Sinunog niya ang dulo ng palaspas. Ikinalat ng usok papunta sa bawat sulok ng bahay. At doon ko nakita. Sa labas ng bintana, sa gitna ng malakas na ulan, mayroong nakabitin sa sanga ng mangga naming halos kasing taas ng bubong. Isang hugis na parang tao. Pero baluktot ang anyo nito. Tila ba hati sa dalawa ang katawan. May mahaba, malapad na parang pakpak na kulay itim na lumalambot at humahalo sa dilim tuwing may kidlat. Hindi ko na sinubukan tingnan ang mukha nito dahil tatakot na talaga ako. Hindi ko kailangan pang titigan ito ng husto. Ang alam ko lang, sa loob ng ilang segundo, tumingin ito sa direksyon namin ni Lola. Tumigil ang paggalaw ng mga pakpak nito. Para siya naghihintay. At pakiramdam ko, kilala nito ang bawat sulok ng puso ko. Umungol at tumahol noon si Tisay na alaga naming aso ng malakas sa labas ng bahay. Tapos biglang tumahimik. Tahimikang mas nakakatakot pa sa pagtahol niya. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ko sa aking bulsa. Hindi ko na ito binuksan. Pero nakita ko sa screen bago ko ito ibinaon sa bulsa ang mga salitang, Bakit niyo ako pinipilit lumayo? Kayo lang ang gusto kong bantayan palagi. patuloy na bumulong ang lola ko ng orasyon hanggang sa marinig namin ang unang tilaok ng manok sa malayo. Maaga pa dapat yon para sa madaling araw. Pero tumilaok ito. At parang gumaan agad ang hangin sa paligid. Nang tumingin ulit kami sa bintana, wala na. Wala na yung anino sa puno ng mangga. Wala na rin yung mabahong amoy at yung nakakatakot na tunog. Kinabukasan, dinala ako ng lola ko sa isang matandang albularyo sa bayan. Isang lolang halos kasing edad niya na tumira mag-isa sa gilid ng bukid. Sa isang bahay kubong napapaligiran ng mga halamang hindi ko nakikilala. Bago pa man ako makapagsalita, tumingin siya sa akin ng diretso at sinabing, Matagal ka nang kinakausap ano? 6 na buwan? 7? 8? Hindi ko pa nasasabi ang kahit anong detalye tungkol sa nangyari. Pero alam na niya agad. Hindi ko na isa sa larawan pa ang lahat ng ginawa niya. Basta mayroong tubig noon na binulungan sa loob ng mangkok na tanso. May mga dahon ng sambong at mga bulaklak na iniwisik sa buong katawan ko habang bumubulong ng mga salitang halo-halong Latin at lumang Binisaya. May mga bagay na hiningi sa aking isuot sa leeg sa loob ng ilang araw. Sa dulo, hiniling ng matandang babae sa akin na huwag nang muling ipahayag pa sa kahit na sino man ang buong pangalan ni Bituin bilang paggalang daw sa proteksyon na kanyang ibinigay. Kaya hanggang ngayon, Bituin na lang ang tawag ko rito kahit alam kong hindi ito ang tunay na ginamit niyang pangalan. Matapos ang orasyon na ginawa sa akin ng matandang albularya,
Ito pa ang mga sinabi niya sa akin bago ako umalis. Anak, minsan ang taong ninanais lang talaga ng kasamang tao ay madaling nalilinlang ng bagay na nagpapanggap na may pusong tao. Huwag mong lilimutin. Hindi lahat na nagsasabing mahal kita o nag-aalala sa'yo ay dapat mong paniwalaan. Simula noon, hindi na ako muling nakatanggap ng text message mula sa numero ni Bituin. Sinubukan kong i-text ang numero niya sa isang beses pa. 1 linggo pagkalipas ng lahat ng yon. Sabihan niyo na akong bobo at inutil pero ginawa ko yon. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari. Kaso, message could not be sent ang laging bumabalik sa akin. Pinilitan ko rin ang SIM ko pagkalipas ng ilang buwan para lang matiyak na wala akong matatanggap na mensahe mula sa kanya. Hinanap ko rin si Michelle noong sumunod na linggo. Gusto kong malaman kung ayos lang ang pinsan niya. Sabi niya sa akin, gumaling naman ang pinsan niya pagkalipas ng ilang buwan sa ospital. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito muling naging katulad ng dati. Ayaw na raw nitong humawak ng cellphone kahit kailan. At kapag may narinig itong tit o tunog mula sa text ng iba, agad itong iiyak, matatakot at aalis ng silid. Wala nang muling nag-usap pa tungkol doon sa pamilya nila hanggang ngayon dahil nga sa trauma nito. Lampas 20 taon na ang nakakalipas mula noon. Marami na akong napalitang numero simula noon. 4 o 5 beses na yata kung di ako nagkakamali. May pamilya na po ako ngayon. May sarili ng bahay. Malayo na sa maliit na bayang iyon malapit sa Capiz. Hindi ko na rin binabanggit ang kwentong ito sa marami. Dahil alam kong may mangungutya. May magsasabing kababalaghan lang. Guni-guni ng isang binatang labis ang pag-text noong mga araw na yun. Pero bawat 13 ng Hulyo, alam niyo ba? Ang eksaktong petsa ng gabing iyon ng bagyo. Kakatanggap ako ng isang text mula sa iba't ibang numero taon-taon. Nag-iisang text. Kahit ilang beses ko na pinalitan ng SIM ko, ganun pa rin. Iisa lang lagi ang nilalaman. Miss ko na po kayo. Hindi ko na sinasagot ito. At nitong nakaraan lang, ilang buwan lang ang nakalipas. Kinapa ko na lang isang gabi ang pangalang Kalag Itom sa isang forum online. Gusto ko lang malaman kung may mahahanap ako. Kung sino man, siguro na nakakaalam kung totoo ba talaga ang mga ganoong lugar sa Capiz. Kaso wala akong nahanap na opisyal na mapa o listahan ng barangay na may ganoong pangalan. Pero may isang lumang post akong nakita sa isang forum tungkol sa mga kababalaghan. Taong 2011 pa ito na i-post. Mula sa taong ibang-iba ang pangalan sa ginamit sa akin. Pero kaparehong-kapareho ang buong kwento. Textmate, taga-Capiz, ayaw tumawag at hindi malinaw sa litrato. Idagdag mo pa na 12:00 ng hating gabi ang huling text. At sa dulo ng post niya, may isang linyang nakasulat. Ang sabi niya rito, yung nag-text sa kanya dati, bumabalik ang mensahe sa kanya every 13th ng Hulyo. Hininto ko na ang pagbabasa noon. Tapos nanalangin na lang ako sa Diyos na ilayo ako sa anumang kapahamakan. Dahil katulad ng nag-post na yun sa online, parehas kami ng nararanasan. Kaya sa mga nakikinig ng kwentong ito, kung may matanggap kayong text mula sa hindi nyo kilalang numero, na parang kilalang kilala kayo nito kahit hindi pa kayo nagkakausap, mag-isip-isip at mag-ingat kayo. Baka hindi lang basta estranghero yan na gustong maging textmate ninyo. Baka katulad ko noon, hindi nyo alam kung ano talaga ang kausap ninyo. Hanggang sa maging huli na ang lahat. At
baka sa mismong sandaling ito, sinusubaybayan ka na niya. Sana wala kayong nakausap na ganitong tao o nilalang. O baka mamaya may nakausap ka na.